Chocolate Hills, yung mga napakaliit at nakakatuwang tarsier. At syempre, ang makasaysayang sandugo. Kapag narinig mo ang mga salitang ito, iisa lang ang pumapasok sa isip natin, di ba? Bohol. Sigurado akong kilala nyo na ito bilang isa sa pinakasikat na isla sa Pilipinas. Pero sa paghihimay natin ngayon, hindi lang tayo basta titingin sa mga magagandang tanawin. Huhukayin natin ang pinakaugat ng islang ito. Naisip nyo na ba kung saan nga ba talaga nanggaling ang mismong pangalang Bohol? Paano kung sabihin ko sa inyo na posibleng nagmula lang ito sa isang malaking pagkakamali? O kaya naman sa isang kakaibang halaman na tumutubo doon? Ako ang inyong kasama and maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa mismong puso ng Visayas. Tara, simulan na natin! Para mas madali nating maintindihan, hinati natin sa 4 na bahagi ang ating pagsuri. Una, ang literal na pinagmulan. Pangalawa, dugo at bakal. Pangatlo, ang mga mahiwagang kwentong bayan. At ang panghuli, ang makabagong korona ng isla. Kaya narito ang napakalaking tanong na sasagutin natin. Saan nga ba talaga nanggaling ang pangalang Bohol? Isang simpleng salita? 5 letra, pero grabe yung bigat ng nakatagong kasaysayan. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan sa likod ng misteryong ito? Punta muna tayo sa unang bahagi, ang literal na pinagmulan o ang tinatawag na pagkakamaling botanical. Okay, so yung pinakasikat na paliwanag kung saan nakuha ang pangalan ng isla. Hindi siya nagmula sa isang matapang na bayani at lalong hindi sa isang mahiwagang Diyos. Galing siya sa isang halaman! Oo, tama ang narinig nyo. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga dayuhan, ang Baryo Buol sa Tagbilaran ay sobrang sagana sa isang partikular na puno. Kapag tinanong mo yung mga katutubo doon kung ano yun, ang simpleng sagot nila ay Buol. Napakaliteral lang, pinangalanan nila ang lugar base sa kung anong puno ang marami sa paligid nila. Ngayon, ito yung bahaging medyo nakakatawa kasi isa itong klasikong halimbawa ng hindi pagkakaunawaan sa wika. Nang dumating yung mga unang Kastila, nagtanong sila kung ano ang tawag sa lugar na iyon. Siyempre, itinuro ng mga katutubo yung mga puno sa paligid at sinabing Boo. Pero dahil iba ang pananalita at dila ng mga banyaga, yung malambot at bayanad na tunog ng Boo, pilit nilang binigkas kaya naging matigas na Bohol. Isipin niyo yun, yung maling pandinig at pagbigkas na iyon na nagsimula lang sa isang maliit na pamayanan, ayun na ang ginamit para pangalanan ang buong isla. Isang simpleng pagkakamali sa pandinig na tuluyang umukit sa kasaysayan. Tumalon naman tayo sa ikalawang bahagi. Dugo at bakal, ang makasaysayang sandugo at ang walang kamatayang paninindigan ng mga Boholano. Siyempre, hindi kumpleto ang usapang Bohol kapag hindi natin nabanggit ang sandugo o yung tinatawag nating blood compact. Nangyari ito noong taong 1565 sa baybay ng Loway, kahit na may mga nagsasabing nangyari itong mismo sa pamayanan ng Booke. Ito talaga yung unang formal na kasunduan ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Kastila, partikular sa pagitan ni Dato Sikatuna at nung mananakop na si Miguel Lopez de Legazpi. Sa pagkakataong ito, ang pangalang Bohol ay naging isang matibay na simbolo ng katapatan at pakikipag-alyansa ng mga Pilipino. 85 taon, pakinggan ninyong mabuti, 85 taon, hindi isang dekada, hindi 2. Bakit napakahalaga ng numerong ito? Dahil ito lang naman ang haba ng panahon ng pinakamahabang pag-aaklas sa buong kasaysayan ng ating bansa, ang Rebelyong Daguhoy. Tingnan nyo kung paano nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimula ang lahat sa pakikipagkaibigan at pag-inom ng dugo noong 1565, di ba? Pero dahil sa tindi ng paninindigan at hindi matibag-tibag na determinasyon ng mga Boholano, naging isa ang Bohol sa pinakahuling lugar na tuluyang nasakop ng mga Kastila. Yung pagiging magkaibigan nila noona, nauwi sa isang nagbabagang revolusyon na pinamunuan ni Francisco Dagohoy, isang laban na umabot ng 85 taon. Ganyan katapang ang mga nakatira sa islang to. Yung pangalang nagsimula lang sa isang halangan, biglang naging kasing kahulugan ng matapang at bakal na paninindigan. Dumako na tayo sa ikatlong bahagi, mahiwagang kwentong bayan. At pag-usapan natin ang mga sikat na alamat ng Chocolate Hills. Kapag sinabing kwentong bayan sa Pilipinas, laging may mga higante, tama? At dito sa Bohol, may 2 sikat na kwento kung paano daw talaga nabuo ang Chocolate Hills. Yung una, medyo maaksyon. 2 higante raw ang nag-aaway at walang tigil na nagbabatuhan ng mga naglalakihang kimpal ng putik. Nang mapagod sila, umalis na lang sila bigla, nakalimutan ng away at yung mga naiwan nilang batong putik,
Yun na yung naging mga burol. Ngayon, yung pangalawang kwento naman, mas romantiko pero nakakaiyak. Tungkol ito sa isang higanting nangangalang Arugo. Nung mamatay yung minamahal niyang tao na si Aloya, umiyak siya ng umiyak. Yung mga higante niyang patak ng luha, natuyo at naging mga burol na nakikita natin ngayon. Pero alam niyo ba kung ano ang pinaka-magic sa lahat ng ito? Maging pinatuyong putik man yan galing sa away ng mga higante o mga natuyong luha mula sa wasak na puso ni Arugo, ang mga burol na ito ay nagpapakita ng tunay na mahika tuwing tag-araw. Pagdating ng summer, yung mga berdeng damo ay natutuyo at ang buong paligid ay nagiging perpektong kulay tsokolate. Ang mga alamat at kwentong ito yung nagbibigay ng kakaibang mahika na nakadikit na talaga sa pagkatao ng buhol. Dito na tayo sa ika-4 at huling bahagi, ang makabagong korona, ang buhol bilang munting paraiso ng Diyos. Kung pabilis tayo papanta sa kasulukuyang panahon, ang Bohol ay hindi na lang basta yung lugar na maraming puno ng buol o isla ng mga kwentong bayan. May hawak silang isang napakalaki at napaka-prestihiyosong titulo ngayon. Kinilala sila bilang isang UNESCO Global Geopark. Ibig sabihin, kinikilala sila ng buong mundo dahil sa napakahalagang pamanang geolohikal at kalikasan nito. At ito ang pinakaastig dyan. Ang Bohol ang nag-iisang lugar sa buong Pilipinas na may hawak ng ganitong titulo. Sila ang kauna-unahan at nag-iisang UNESCO Global Geopark sa bansa. At kung titingnan mo yung mga ginagawa nila araw-araw, makikita mo kung bakit deserve nila to. Ang pangalang Bohol na yon ay katumbas na ng tunay at seryosong pangangalaga sa kalikasan. Ibig sabihin yan, nariyan yung masigasig na pagprotekta sa mga sobrang liliit at masensilang tarsier. Yung maingat na pagpapanatili sa ganda ng mga pino at puting buhangin sa mga beach ng Panglao at ang pagiging huwaran nila sa pandaigdigang pangangalaga sa ekolohiya. Hindi lang puro yabang na maganda ang kalikasan nila, talagang gumagalaw sila para protektahan ito para sa mga susunod pang henerasyon. Kaya para ibuod ang lahat ng pinag-usapan natin ngayon, napakagandang balikan ang linyang ito mula sa ating sinuring material. Mula sa isang simpleng halaman hanggang sa mga luhang naging burol. Ang Bohol, higit pa siya sa isang lugar na pinupuntahan para magbakasyon at kumuha ng litrato. Isa itong islang umaapaw sa kwento, sa kultura at sa kagandahan. Bawat sulok nito ay naglalaman ng matibay na pakikipagkapwa-tao ni Dato Sikatuna, ng nag-aalab na tapang ni Francisco Dagohoy, ng nakakamanghang mahika ng mga alamat at ng makabagong pagmamahal nila sa inang kalikasan. So bago natin tapusin ang usapang ito, ibabato ko pabalik sa inyo ang tanong. Sa dami ng napag-usapan natin mula sa kasaysayan, mga alamat, hanggang sa kalikasan, ano ang paborito ninyong lugar sa Bohol? Kayo ba yung mas nahahalina sa misteryo at ganda ng Chocolate Hills? O mas nararamdaman nyo ang kasaysayan kapag nandun kayo sa mga lumang simbahan at istruktura sa Baclayon? Pag-isipan nyo yan. Sana ay marami kayong napulot sa ating pagsusuri ngayon at nakita nyo kung paano ang isang tila simpleng isla ay nagtataglay pala ng buong kaluluwa ng isang matapang at makulay na lahi. Maraming salamat sa pagsama sa ating paghihimay at hanggang sa muli nating pagtuklas at pag-aaral. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.